Wag Facebook muna. Hindi, kung mag-Facebook ka, magpo-post ka na, uy, ang ganda ng sinabi ni Pastor Mickey. Payagan pa kita, itag mo pa ako. Pero kung magpo-post ka lang ng mga TikTok na sayaw-sayaw, mamaya na, konting saglit lang naman tayo. Alright, sige. At bago po tayo, ay meron po tayo konting paalala. Discretion is advised because what you're about to hear may cause sudden conviction, heart transformation, and an uncontrollable urge to actually do what the Bible says. Side effects may include increased faith, spiritual alertness, and a burning desire to serve God. If you experience any of these symptoms, please do not seek medical help. This is completely normal. Next slide. Wake up! Gising ba? Gising ba? Ulitin natin, back mo ulit. Tapos, back. Back. Yeah, back ulit. Back. Yan. Oh, wake up! Alright. So, medyo gusto ko sana malakas kaso sabi ko, naku, baka magalit yung mga elders natin, baka sa sobrang lakas, masira nga nilang mga eardrum. So, our topic for this morning is, Oh, galing, gumagaling ka na. Wake up! Tabi mo sa katabi mo, kapatid, gising. Okay? Kapatid, gising ka ba? At kung sabihin mo ito naman, sabihin mo naman doon sa nagsabi sa yung gising or gumising ka, kapatid, kung makita mo kong inaantok or natulog, yanigin mo ako katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon. So paano yun? Talagang ganun ka talaga. Oy, gising, di ba? Gising na gising. So tayo, next na tayo, pwede na tayo. Next slide please. Yan, okay. So our Bible verse for this morning is found in Romans 13:11. Saan daw makikita yung Bible verse? Good job, little kids. Ngayon, little kids, mamaya adults na tayo. Sabi dito, and do this. Understand? Sabi nga nabasa nga ni Tita Merly, and do this, understanding the present time, the hour has already come for you. To wake up from your slumber because our salvation is nearer now than when we first believed. Next slide. Okay, diba? Medyo nagigising-gising na, medyo alert na. So, bakit wake up? Diba? Ano ba ano yung pagsabing wake up? So, nakikita nyo may alarm. So, may alarm. Sino sa inyo, pag nag-set ng alarm, 10 alarm? Okay. Hanggang 5 or 10 or basta more than 2. More than 2 alarms. Sino? Diba? Ako, isa rin ako doon. Now, ano nang ginagawa niya? Kunyari, nag-alarm na yung clock nyo. Nag-alarm na siya. Ano usually ginagawa nyo? Papatayin. Pero anong klase yung papatayin? Snooze button or yung close? So, snooze. So, isipin nyo, di ba? Imagine, natutulog ka ng napakahimbing. Biglang tumunog yung alarm. Anong gagawin natin? Pinipindot natin yung snooze button for the extra 5 minutes. Tama? For that extra 5 minutes. Pero, paulit-ulit lang natin ginagawa yung ganong klaseng mag-alarm ka, minsan more than one, tapos pag nag-alarm, i-snooze mo, hanggang sa, sabi mo, 6 o'clock, gigising ako para mag-exercise, etc. Hanggang 7 o'clock na, kaka-alarm, kaka-snooze mo, 7 o'clock na, wala na. Diba? Now, ganito rin yun sa atin, sa ating spiritual. Tinatawag tayo doon ng Diyos. Pero ang ginagawa natin, pag tinatawag tayo ng Diyos, pinipindot natin yung snooze. Or minsan kinakancel natin, di ba? So, pero bakit natin daw ito ginagawa? Bakit natin hinahayaang mag-snooze tayo pag tayo tinatawag ng Panginoon? Sabi nga, tinatawag tayo ng Diyos, pero patuloy nating ipinagpapaliban. Ano yung pagpapaliban? Manyana, habit. Gawin ko na lang mamaya. Bukas na lang. Sabi nga sa kata, bukas na lang kita mamahali. Naunahan ka tuloy. Diba? Binukas mo pa yung pagmamahal mo sa kanya. May nauna sa'yo. Sabi nga nila, the early bird catches the early worm. The early bird catches the fattest worm. Diba? Kasi siyempre tira-tira na lang yung pag natira. Diba? Sabi nga dito, pero patuloy natin ipinagliliban dahil sa kasalanan, kaginhawaan at abala sa buhay. Kapatid, sa umagang ito, I hope that I cannot offend you
I am not attacking you, but I am here to share the gospel. Okay ba sa inyo yun? Or gusto niyo plastikan tayo? Nandito kayo sa church para hindi maging plastikan. So kung ma-offend man kita, mukha kang ina-atake, pasensya, hindi kita ina-atake personally. Ito lang talaga. Bakit? Ako mismo tinamaan. Actually, sinabi ko nga kay Faye, pare, sinabi ko rin kay Mami Mi, palitan ko na lang yung message ko. Kasi baka maraming tamaan. Baka mawala tayo ng member sa church. Sabi ni Mami, hayaan mo. Kung yan ang leading ng Holy Spirit, so be it. So, ito na tayo ngayon. Ang sabi nga dito sa mensahe ng Panginoon, gumising ka. Wake up. Gumising. Bakit tayo ginigising ng Panginoon? Because most of the time, we are spiritually asleep. Kuya Alex, kasi nagka-guard ka, di ba? Ano pinakamadaling pasukan? Gising na guard o tulog na guard? Pareho. Tulog na guard, di ba? Tulog na guard. Di ba ang hirap naman yung gising yung guard, tapos nakatingin na, may kinukuha na, tapos nakatingin lang gano'n. Hindi, di ba? Malabo yun. Pero tulog na guard. Anong pinakamadaling pasukin sa bahay? Gising na aso, tulog na aso? Tulog na aso. Huwag mo na sirain. Sinisira mo eh. Maikli lang ang oras, mga kapatid. Totoo ang spiritual warfare. Totoo yan. Sa ngayon, may nangyayari na ngayon yan. Naglalaban natin sa likodan natin. Titingin ka ngayon, pilosopo ko eh. Wala naman ako nakita. Spiritual nga eh. So, nalaban, malapit na rin dumating ang ating Panginoon. Sino naniniwala malapit dumating ang ating Panginoon? Diba? Yan naman gusto natin na malapit siyang dumating. Tatanong, babangon ka ba o babalik ka sa pagtutulog mo? Babangon, diba? So the context of Romans 13:11 is, next slide please. Yun. Paul, ito quote to, in quotation. Paul wrote the book of Romans to the believers in Rome, urging them to live righteously. Urging them to live righteously and respond to God's grace. In this verse, he emphasized the urgency of waking up spiritually. Ano sinabi ko? Waking up? Hello? Waking up spiritually. The phrase, our salvation is nearer now when we first believe, reminds us that every day brings us closer to Christ's return. Every single day. Alam niyo yung YOLO? You only live once. And because you only live once, what do you need to do in your life? Yung best. Yung kaaya-aya sa Panginoon. Because you only live once. Diba? Pero, syempre, iba pa rin yung when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, may panibagong buhay ka, the oldest God that you has come. Pero that is not our topic this morning. Paul warned against complacency. Complacency, yung kung nasa comfort zone ka na kontento na ako dito. Okay na ako dito. Komportable na ako dito. And cause Christian to live in the light, not in the darkness. This passage is a wake-up call to the spiritually, to be alert and morally upright and ready Christian at Christ's return. Next slide. Yan, kala nyo, sisigaw, no? Walang sisigaw na, tapos na yun. Okay, again, ang ating topic is wake up. And number 1 point natin is, wake up to, basa. Wake up to you. Lahat tayo may purpose, tama? Yes. May purpose tayo. May reason for existence tayo. At ang purpose mo, hindi lang pabanding-banding, painom-inom, pa-yosi-yosi, palaro-laro, patambay-tambay. You were made for so much more. You were created for so much beautiful. Ang laki ng plano ng Panginoon para sa inyo. Pero usually, hindi natin to na kukuha because we were out of focus. Sa camera, sino mahilig mag-picture dito? Lahat, di ba? Selfie, picture. Pag hindi focus yung mukha mo, popost mo? Hindi. Ako lang nagpo-post ng kahit hindi focus. Pero, hindi, di ba? Pangit eh. Ganon din tayo sa ating relationship sa ating Panginoon. Diba? Sinishare lang natin sa ibang tao yung maganda. Ay, nag-church ako. Nag-tights ako. Huwag mo lang tanong kung magkano. Pero nag-tights ako.
Sumasama ako sa ministry. Pero, rotten na pala tayo from the inside out. Sabi nun, sira, bulok, hypocrite, diba? So, tandaan natin na may purpose ka. Lahat tayo may purpose. At ang purpose natin hindi pare-parehas. Kasi kung pare-parehas tayo ng purpose, paano sinabi ng Panginoon na you are genuinely and unique? You were called for a purpose. Amen? Payag ba kayo na may purpose kayo? Hindi kayo payag? Payag kayo na may purpose kayo? Amen! So sabi nga dito sa Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work. To do good work, not to do bad work. To do good work, which God prepared in advance for us to do. Now, we set an alarm, but we ignore it every single morning. Many Christians delay their obedience. Alam niyo po ba na ang obedience, partial obedience, or this delayed obedience is still disobedience? Partial or delayed obedience is still disobedience. Parang pag-ibig. Partial love or delayed love. Mahal kita bukas. Ngayon hindi. Ano yan? Love ba yun? No. It's not love. I will respect you at home. I will not respect you outside. Respect ba yun? No. Sabi nga doon sa wedding, kasi yesterday, kasama ako sa wedding, ninong ako, na yung nagsasalita ng isang ninong dito na LRT. Alam niyo yung LRT? No, love, respect, and trust. Diba? May natutunan kayo. Nagamit ko rin, kuya. Diba? Anyway, so, bakit ko nasabi LRT, love, respect, and trust? Because, if you have a purpose, sa tingin mo ba bastusin mo ibang tao? May purpose ka eh. Meron kang higher calling. Now, many are called, but few are chosen. But we are all called to follow Jesus. Amen? Amen ba? Alam niyo ba yun? Na you were called to be something great. But we ignore that call. Why? Hindi kasi komportable. When following Jesus is uncomfortable, sometimes people go away. Imagine, may rich man pumunta kay Jesus. Ang sabi niya, Rabbi, I want to follow you. What do I need to do? Ang sabi ni Jesus, go home and sell all your possession, give them to the needy, give them to the poor, and go back to me. Anong nangyari sa rich man? Nanghinayang. Ang dami kong pere eh. Ang dami kong ari-arian, tapos ibibenta ko lang, tapos sasama ako sa iyo, tapos di natin alam kung saan tayo matutulog, kung kailan tayo kakain, kung mabubuhay ba tayo, eh hinahunting tayo ni Saul. Bebenta ko, Lord. And sometimes knowing your purpose means you have to cut things off. Ang tawag natin doon, pruning. Sometimes we need to cut in order for it to grow. Ba't kinat? Passion and purpose. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. When we seek God first, sometimes God will break us. Mali term. Break us. Sometimes God break us in order for us to be fruitful. Yung seed. Paano magiging puno ang isang seed? It needs to break that shell para mag-sprout. Tama ba? Sprout yun, di ba? Tapos maging tree. Siyempre, ilang years. It takes time. Sabi nga ni Rick Warren, Dr. Ricky Warren, basta Purpose-Driven Life. If kung di nyo pa nababasa yung Purpose-Driven Life, I highly suggest you read that because napakaganda po niyan. You were made for something more. Too many Christians are spiritually asleep. Tingnan mo katabi mo, tulog na ba? Inaantok ba? Actually ako, inaantok ako, pero gising-gisingin natin sarili natin. Bakit may pangalan? Anyway. So, too many Christians is spiritually asleep. Living without urgency. Alam niyo, living without urgency is, okay lang. Nalatin na si Jesus. O sige, pagdating na ni Jesus, saka ako magbabago. Pag birthday ko lang, saka ako magsisimba. Etc. and etc. We are distracted.
By what? By comfort, by sin, and by busyness. Ow! Yan na, man. Wow. Isa ako dito. Comfort. I'll give you a story. Personal story. Sometimes, dati, ayaw ko sumama sa ministry. Kasi layo. Ako magdadrive. Ako mag-lead. Ako ang magpapatawa sa kids. Ako magpapagames. Tapos, ako pa tutulong sa mga pagkain. Tapos saka ako pa uuwi magdadrive. Kaya ako, napagod na ako. Wala bang iba? But God broke me. I called you for something. And that's one. Kasi sabi nga nila, if you love what you're doing, ano tayo doon? Ano yung ano doon? If you love what you're doing, hindi siya nagiging burden sa'yo. Dapat isip ako, oh Lord, o nga no. Tignan ko, do I love what I'm doing? Paisip ako noon. Hindi ako nakatulog ng ilang araw noon. Tapos iniisip ko, mahal ko pa ba ginagawa ko? Mahal ko pa ba ang pag-ministry sa Kanya? Bakit hindi ko binibigay yung best? Bakit parang partial lang ang bigay ko? Parang, alam mo, napipilitan ka lang. Pastor ka eh. Alam mo yun? Pastor ka eh. So, kailangan nasa ministry ka. Parang nakakapagod na eh. Christian ka eh. Leader ka eh. Pero, nakakapagod, nakakatamad. Gusto mo matulog, puyat ako kagabi. Masakit pa ako. Yun usually, di ba? Minsan, alam nyo, kaya wala ako, di ba, inatake arthritis ko. Kaya ko naman pilitin eh, pero I choose not to do. Kahit masakit, pwede naman gaganong-ganon sa inyo. Morning po. Morning po, di ba? Pwede naman eh. Pero anong ginawa ko? Discomfort eh. And God called me. Kinold ako ng attention ko. Anak, ano yan? Andun ako habang nanonood ng live. Biglang sumakit lalo. Alam yun? Uminom ako ng Arcoxia, pain reliever. Tapos sumakit lalo. Pagtayo ko, gumagano ako sa umiiyak ko mag-isa. Aray ko, sakit. Iihi lang ako, hindi ako makatas. Bubuhatin ko pa sarili ko. Bigat-bigat ko, diba? Anyway. God called me. Anak, ano yan? So nag-sorry ako. Lord, sorry. So sometimes our purpose is cut down. Sometimes our purpose is limited because of our comfort, our sin, and our busyness. Malamang sa atin dito, lahat tayo busy. Tama, lahat tayo busy. But because sa sobrang busy natin, nakakalimutan na natin ano ang pinaka-importante. All of these things are priority. Tama? Priority work mo? Yes. Priority studies mo? Yes. Priority family mo? Yes. Priority ministry mo? Yes. Priority to, priority yan, priority health mo, priority mental health mo? Yes, yes, yes. Out of all of those are priority. But there is something more to that priority, and that is God. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sabi nga dito, but God created you for more. Pero hindi natin makuha yung more na yon because we are so out of focus na wala tayo sa purpose natin. So Ephesians 2:10 declares that you are His masterpiece, designed for good work, a purpose greater than yourself. Sabi sa Romans 3:13-11, is a wake-up call. The hour has come for you to wake up from your slumber because our salvation is nearer when we first believed. The time of delay is over. Agree kayo? Yung pagdidelay natin sa obedience natin, pagdidelay natin sa Panginoon natin, it must be over. It has to stop. There is an urgency. Jesus is coming soon. Will you keep pressing the snooze button, or will you rise? Magiging snooze button or tatayo ka. Kaninang umaga, 1:30 na kami nakatulog ni Faye. Nag-alarm ako 7. Umalarm. Yung alarm clock ko, 7 o'clock. Kita ko alarm ko, 7 o'clock. Close. Meron, pumuputok yung likod ko. Ganun. Upo akong ganyan.
Sabi ko, groggy ka, diba? Kasi 1:30, gumising ka 7 o'clock. Ano, groggy ka ng konti. Kasi, tapos sabi ko, ano oras 7? Ano ba, Sunday? Uy, Sunday pala ngayon. Diretso akong ligo. Hirap, diba? Sometimes, meron ng time na pag may ministry, mag-ministry, 6 o'clock ang usapan, dapat magising ako 4 or 5 para makaprepare ako. Mahirap, discomfort. At hindi ba sumunod sa Panginoon? Hindi. Diba? But as you trust God, sabi ko nga sa prayer meeting, as you trust God, get ready for the opportunity and get ready for the challenges. So wake up, step into your purpose you were made to be. The lesson learned, may lesson number tayo dyan. Next slide. Ay, wala, sige. So the lesson dito is God created you, me, for a purpose. Stop sleepwalking na para kang zombie. Anong ibig sabihin ng sleepwalking o zombie? Alam mo yung nasa church ka, pero you're physically present, but mentally and spiritually absent. Huwag tayo maging zombie or Christian zombie tinatawag natin doon. Stop sleepwalking through life and start walking His plan for you because there's something greater for you. You are God's masterpiece designed to do good work. So ang application po nito is you were not created to drift through life without direction. God designed you for a unique purpose. Stop hitting the snooze button on your calling and wake up and start living in the life God prepared for you. So the challenge for us this morning, number 1, stop living aimlessly. God has a mission. May mission po tayo for you. So wake up for your divine purpose. Tama na yung upo-upo lang. Tama na yung punta-punta lang. Be more. Again, I'm here to challenge you. I'm not here to babysit you. Hindi ka to, wala pa akong pinapatamaan, wala akong ina-atake, but I need to share this word. I just need to share the message this morning so that we may wake up. Wake up! Okay, akala ko nag-ano. Okay, next slide. Number 2. Ano? Wake up? Ulit yan. Wake up? Okay, to the battle. Bakit? Because may labanan po. Spiritual warfare po to. This is a battle of the spirit, not flesh and blood. Kapatid, mahal ko kayo para hindi ko kayo pagsabihan. Minsan nasasaktan ako, pero ano magagawa ko? But I'm here, having this opportunity to challenge you, each and every one of you, to wake up to the battle. Sino pupunta ng gera na walang bala? Wala. Sino pupunta ng gera na walang baril? Sino pupunta ng gera na hindi physically fit at mentally fit? Wala. Sino pupunta sa gera na hindi ready, hindi prepared? Wala. Sino pupunta ng exam kung hindi ka nag-aral? Ako? Multiple choice naman, pastor eh. Puro C na lang para Christ. Pero hindi tayo pupunta sa bagay na hindi tayo prepared. Sa amin, sa office, pag may meeting kami kay BIR o sa client, si mami nagpa-practice yan. Nagre-research siya, nagpa-practice yan bago kami makipag-meeting. Para alam niya at ma-counter niya yung inaano ng kliyente or ng BIR. Kasi kung hindi ka prepare, lalamunin ka ng BIR ng buhay. Pasensya na po. Tama, di ba? Lalamunin ka, hindi ka prepare. Hindi mo alam yung FS mo, hindi mo alam yung mga ano mo, hindi mo ma-justify yung mga ano. Paano ka pupunta sa BIR? Lagot ka. Hindi lang po BIR, sa SEC, sa munisipyo. If you're not prepared, wala. Sa pag-aaral mo, pupunta ka, may thesis ka, may defense, hindi ka prepared. Wala. So we have to be prepared. There is a battle. Tandaan nyo, the enemy doesn't sleep. Alam niyo po ba yun? The enemy doesn't sleep and is always attacking. Ang sabi sa Bible, Satan is to kill, steal, and destroy. To steal, to kill, and to destroy. Your happiness, your joy, your peace, your comfort. Sabi sa 1 Peter 5:8, be alert. Be sober man. Your enemy, the devil, prowls like a lion, a roaring lion, looking for someone to devour.
Kung ikaw ay hihina-hina, aantok-antok, sa tingin mo ba makalabang ka pag inatake ka o dinambalang ka ng layon? No. Siguro kaya mo siya labanan in a few moments, few seconds. Pero eventually, mapapagod ka at madidevour ka. A soldier sleeping on duty is an easy target. Diba? Tulog eh. Sa CAT, naalala ko kami, and it's, CAT nung high school, tama, CAT nga. CAT high school. Meron kaming rifle. Tapos papatulugin kami sa initan. Habang nandun yung bag namin, mga gear namin, naka-boots, naka-uniform, tapos nakatulog kami. Tapos ang gagawin nila, hindi nila sasabihin ko kailan sila pupunta. Basta patulog kami. So ang mangyari is, iikot yung officer namin, o yung mga head namin, mga tatanda sa amin na senior, tapos kukunin yung rifle. Pag nakuha yung rifle, tanggal ka na. Kasi tanggal ka sa CAT, baksak ka na, ulitin mo next year. So lahat kami, nakahawak na ganun. Kahit makatulog, hawak. Para pag kinuha, ganun kagad, makalaban kagad. May isa kaming, o dalawa, tatlo na kaming kaklase, ang ginawa, nakatulog, humihilik. So talagang loose yung kamay niya sa rifle niya. Hanggang sa nakuha ng officer namin yung rifle. Tapos sinipa. Pinapunan ng tubig, lumayas ka dito, alas ka na. Next year ka na lang ulit. Pero hindi babae. Bakit? Kasi as a soldier, we are a Christian soldier. Do you know that we are a Christian soldier? Dahil soldier tayo, we have to be prepared. Pag may nakita kayo ng tatalon sa bangin, anong gagawin mo? Ay, si pastor wala. Wait, pastor, wait lang, may tatalon po dito. Pwede ka pupunta sa Pasig. Ay, wait lang, nasa Dipolo ko. Punta mo na. Hindi ko po alam sasabihin ko. Patay. O sabihin nila tatalon, may namumblema. Nag-break daw sila ng jowa niya ng 7 years. Pinagpalit sa isa, sa iba. Hindi, nakakarin ka. Hindi naman, 7 years naman to. So, ano nangyari? Nandun ka. Ano sabi mo? Oo nga, inom na lang tayo. Kalimutan mo na yan, inom na lang tayo. Patay tayo yan. Diba? We have to be prepared. Christians, we have to be prepared. Na kahit anong mangyari, kaya mo to share the gospel. Kaya mo panindigan yung faith mo. Pag may sabi ng may nakaharap ng atheist, usually ang Christian kasi pag may nakaharap ng atheist, anong ginagawa? Nakikipag-debate. Tama? Nakikipag-away. Hindi, kung mature ka, spiritually and rooted ka sa Panginoon, hindi mo siya awayin. Magko-conversation kayo. There's a difference in a conversation and a dialogue or argument. So, sabi nga dito, a soldier sleeping on duty is an easy target for the enemy, the devil. Sana? The enemy, the devil loves what? Mahina, hindi ko marinig. Sleepy, lazy, and lukewarm Christian. Whether you're hot or you're cold, you're in or you're out. Diba parang Katy Perry lang na kanta eh. You're lukewarm Christian. Sabi nga sa Panginoon is, kung lukewarm ka daw, idudura ka ng Panginoon. So, whether it's you're hot or you're cold, you're lazy or not lazy, you're sleeping or awake, nasaan ka? Hindi ka pwede both. A Christian who ignores spiritual warfare is losing that battle. May laban, alam naman natin eh. Alam mo ba yung mga faith natin na compromise? You can compromise to your marriage, you can compromise to your friends, you can compromise to a contract, but never compromise with your faith. So the lesson here is the enemy is prowling, but you have a weapon. And what is your weapon? Prayer. The Word of God. Faith. Tatlo yan. That is your weapon as Christians. Prayer, the Word, and faith. Ulitin natin. Prayer, the Word, faith. That's your weapon to fight that battle. Tanong ko, may prayer life ka ba? Huwag yung sagutin. May prayer life ka ba? O nagpe-pray ka lang pag may nangyari na? Prayer, dapat magkasabi nga nila is we have to have a good habit. Pagkagising mo pa lang sa umaga, mag-pray ka na at magpasalamat. Thankfulness, adoration.
Sunod, the Word. Yes, may Bible ka siguro sa bahay, may Bible ka sa cellphone mo. But yung Word ba na yun, yung Bible ba na yun, nababasa mo, naiintindihan mo, at pinapamuhay mo. Last is faith. May faith ka ba? Faith that can move mountains. Yung faith na kaya mong tumalon. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, Paulo, tumalon ka dyan. Lord, bangin to Lord eh. Paulo, anak, makinig ka, magtiwala ka sa akin. Talon. Lord, alam kong kailangan kong makauwi at alam kong sira yung bridge, pero tatalon ako dito, mamamatay ako. Anak, tumalon ka lang. Lord, parang awa mo na. Gusto ko tang sundin, pero hindi ko alam, mamamatay, hindi ko makita. Dulo. Anak, Paulo, makinig ka. Talon. Sige Lord, pagtalon mo, ang babalong pala. Parang yung feeling ko, yung manig yung meeting, no? Ano eh. Nahilo ko dun yung pala, fag lang ng ganyang kakapal. Diba sometimes it just have to leap of faith. Kasi minsan si Lord, ang buhay kasi papakita yung mga yan. Pero ang gagawin ni Lord, anak, sige lang, dito ka. Eh Lord, madilim dyan eh. Ito masaya oh. Lord, walang pera dyan. Dito, madaming pera oh. Sometimes we are losing the grip sa ating Panginoon dahil sa ating mga selfish ambitions and desires. So sabi nga dito, the enemy doesn't wait until you're ready. May kalaban ba magre-ready sa'yo? Suntukan sa'yo? Sige. Mag-warm up ka na muna. Tara. Kuha ka ng pulis ng barkada mo. Mga lalaki, di ba? Usually tayo, di ba? Pag nagkaroon tayo ng trouble o away, diretso yun. Walang hintay-hintayan, walang ready-ready. Ang kalaban po kasi, hindi ka hintayin mag-ready. Anong ginagawa ng kalaban? Hindi lang kung saan ka mahina, kung kailan ka mahina, kung kailan ka namumblema, kung kailan ka may pinagdadaanan, kung kailan ka may sakit, kung kailan ka nanghihina, doon ka niya titirahin. Hindi ka niya hintayin gumaling, lumakas, talo siya. So anong gagawin niya? Kung kailan ka busy, kung kailan ka weak, kung kailan ka inis, emotional, kung kailan ka gutom. Usually, di ba, gutom? Pag gutom ka, di ba, ang bilis mong mademonyo. Diba? Pag gutom. Diba? Totoo ba yun? Di ba? Oo. Mga lalaki, huwag na lang kayo tumungo, pero alam mo yun. Pag nagutom, galit ka agad eh. Anyway. So, yun. So, sabi nga is, he attacks when you are distracted. He attacks when you are discouraged. He attacks when you are spiritually weak. So stay alert, be prepared. Sabi nga, prevention is better than cure. Fight back with prayer. Fight back with the word. Fight back with faith. You're in a battle, wake up and defend your spiritual life. Mga mag-asawa, kailangan natin protektahan ang marriage. Kung di nyo alam, kasi sa sobra ng laganap ng kwento nila Marcos pati ni Digong, ni President Digong, former President Digong, nakalimutan nyo na may soggy bill. Ngayon, iniba nila yung word na soggy, hindi na soggy bill. May ibang bill na inaano na pwedeng ang mga transgender sa Pilipinas, transgender, LGBTQIA+++ dito sa Pilipinas. Hindi na yun, na-master ng media. Kasi iba na ang urgent news. Pero merong lumalaban sa Senado natin na bawal pa rin ang same-sex marriage dito. May friends tayo. Ako, marami rin akong friends na LGBTQIA. Pero I will not compromise my faith. Kaibigan ko sila. Makikipagtawan ako sa nila, yayakapin ko sila. Pero kung usapan na ng morality and sa mga ganyan, ibang usapan na po. So the challenge here, next slide please. The enemy doesn't wait. Are you armed with prayer? Are you armed with the word of the Lord? Are you armed with your faith? Or are you defenseless? Wake up and fight. Lalaban tayo sa gera. Ready ba tayo?
One illustration. Magkaka-VBS tayo sa church. Are we ready? Number 3. Wake up to the coming King. We know that Jesus is coming soon. Di natin alam kung kailan, pero alam natin na dadating na siya, kaya kailangan natin ready. Sabi nga dito, live like Jesus is coming today. Jesus is returning soon. Ayon sa Matthew 24:42, therefore, keep watch because you do not know on what day the Lord will come. Kaya dapat lagi kang prepared. If you knew Jesus was coming tomorrow, sabihin na natin, after the message, after our church, dumating ang Panginoon. Sure ka ba? Sure ba tayo? Baka mamaya kayo pumunta doon, ako nandito. Uy, ba't ako yun? Ako nag-share. Kasi hindi porket pastor, save na. Hindi porket leader ka, save ka na. Hindi porket lagi ka na sa church, save ka na. Sabi nga niya sa Bible, many will call my name Lord, Lord, but not all will be saved. Kasi balay mo, pastor ako. Pero yung pala, rapist ako. Hindi nyo alam. Malay nyo, pastor ako. Alam yung pastor ako, pero yung pala, nag-iinom-inom ako behind your backs. Leader ka. Alam ng tao, leader ka, nire-respeto ko sa church, yung pala, babaero ka, lalakero ka. Ibo. Hindi ko nga pinapangalan. Tito Merlin, hindi ko nga pinapangalan, pinangalanan mo. Delikado tayo, bakit ka tayo sunugin. Sorry. Anyway, bala kayo siya. Anyway, di ba? Hindi natin alam eh. We don't know. Tayo lang personally makaka-assure niyan if we are really truly saved. I can only guide you, I can only mentor you, I can only teach you, but kayo ang magde-decide personally, accepting God as your Lord and Savior, accepting Jesus to come into your life. But doon nga tayo nagkakatalo. Sinabi mo na, I trust you, Lord, in my life. This is all I give. Pero wait lang po. Hanap mo na ako boyfriend at girlfriend ko. Okay na, hanap mo na, Lord. I give you everything to you. Bigay ko na, I surrender everything. But wait lang, Lord. Career muna ako. Lord, ito na, mayaman na ako. May boyfriend na ako, may girlfriend, may asawa, anak na ako. I give everything to you, Lord. Pero wait lang. Gagala muna ako sa Europe, pati sa Japan, sa US. Patay tayo yan. Kaya nga sinabi, to make God your partner. Hindi naman sinabi ni Lord, bawal ka mag-asawa, mag-anak, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Hindi naman sinabi ni Lord na bawal ka yumaman, magkaroon ka ng business, magkaroon ka ng magandang trabaho. Hindi naman pinagbawal ni Lord na bawal ka pumunta ng Europe, sa US, sa Japan. Pwede, gusto niya yan. No? Enjoy your life. Pero make God the center of your plans, hopes, and dreams. Make God your partner in your plans. Pupunta ng Europe, pag-pray mo, gawin mo partner sa Lord. Lord, paano natin gagawin to? Anong kailangan natin gawin? Lord, may Sunday, patay tayo. May Sunday, hindi ako maka-church. Anong gagawin ko? Paalam ako kay pastor, manood ako sa live, punta ako. Payagan ako, go. Lord Jesus, paano to? May ministry kami, pero meron akong OT, or mayroon birthday, or may dibu, may kasal, ninong ako, hindi ko pwedeng ano gagawin mo, Lord, ano gagawin natin? Bahala ka sa pastor mo. Ang pastor mo naman siguro, hindi naman, diba, close-minded na, hindi pwede, Sunday ngayon, dito ka lang. Ano yun? Diba, parang pangit yun eh. Pero kung, pastor, wala ako sa Sunday, bakit? Mag-iinom po kami. Ibang usapan yun. Diba? Alam niyo naman siguro, diba, di naman diba? Pero, exaggerated lang, pero make God your partner in everything you do. Bibili ka ng bagong self. Alam mo ba, bumili ako ng sapatos, nag-pray pa ako, Lord, bilhin ko ba to? Nung nasa Opus kami, last Sunday yata yun, last Sunday, nasa Opus kami, may nakita akong sapatos, ang ganda. Gusto kong bilhin. May pera ako. May card ako pala. Wala akong pera, may card ako. Sabi ko,
Gusto ko talaga. Gusto ko. Ang ganda. Bagay sa akin, sinukat ko na eh. Bagay sa akin. Sige, paalam ako kay Mami. May gagamitin yung card. Ba't nagpapaalam si Pastor sa card niya? Eh kasi siya yung nagbabayad. Mamaya sabihin niya, ginamit ko yung card ko, tapos di ako nagbayad sa kanya. So, marami kasi siyang utang sa akin. Yung context na. So, di ko pag-aaring card ko. Gagamitin yung card ko, mag-ano ako, magbibilin ako. Sabi ni Andre, Daddy, how about Mommy? Kaya mo nila, iba naman yung post ko eh. Tapos nag-isip ako, kumakain na kami. Sabi ko, wait lang, balikan ako doon. Bibili ko na yung sapatos, decided na ako. Habang naglalakad ako, Lord, kailangan ko ba? Gusto ko, pero kailangan ko ba? May pera naman ako, kaya ko i-cash, pwede ko na i-card. Nagpaalam naman ako kay Mami, gagamitin yung card, pumayag naman siya. Hindi nga lang ako nagpaalam kay Faye. Ano gagawin ko, Lord? Maraming sapatos sa bahay. Nagbenta na lang ako. Nakikipag-argue ako. Argue ba? So parang baliw na nakaganon. Diba? Imagine mo, nilalangan ako sa opos mo, tapos nakaganon lang ako. Hindi isip ako, nakikipag-argue ako. Ang hirap naman magsasalta ako ng makikiparinig ko ng tao, di ba? So, facial expression, ewan ko lang kung anong tingin ng tao sa akin. But bottom line, to make the story short, nakipag-argue ako. Kasi gusto ko yung sapatos eh. Nandun na ako, malapit na ako, papasok na lang ako. Huwag na lang. Baka magalit si Faye. Tumalikod ako. Balik ako. Ano nangyari? Hindi ko na binili. Okay. So, takot ako. Baka pag nakita ni Faye, magalit sa akin, sabi na naman, kulang na naman yung pera binibigay ko. Love you. Anyway, so, bottom line, I make God my partner. Alam yung trivia, di ba parang walang kakwenta-kwenta? Sapatos lang yan eh. Bakit magpipray ko pa? Pero ganoon eh. Pag may bibili na ako sa Shopee, Lord, kailangan ko. Actually, nasa 100 plus na yung Shopee ko. Puro kotse, parts ng kotse, accessories ng kotse. Sabi ko, Lord, gaganda kotse, pero kailangan ko ba? Gusto ko, carbon kasi. Carbon, lalagay ko sa kotse, carbon, di ba? Sabi ko, Lord, gusto ko may pera naman. Pwede naman Shopee Pay, S-Pay? S-Pay later na parang ano. Pero sabi ko, wag na lang. Tinanggal ko. So from 170 plus, down to 50 plus na lang. Marami pa rin, pero in short, even the trivial things, God wants to be part of it. God wants to be part of it. Alam niyo po ba yun? Lahat ng parte ng buhay mo gusto maging parte ng Panginoon kahit yung maliliit na bagay. Pero sabi nga niya, di ba? Look at the birds in the air, they so reap, but their Father in heaven provides for them. Kasi wala silang kakayanan na on their own eh. So fully trust ang mga ito sa Panginoon. Tayo, we can do it. Kasi binigyan tayo ng authority and dominion over all of the things eh. Pero God wants to have that conversation to Him. Why? Because Jesus is coming. We have to be ready. We have to ready our relationship with Him. Sabi nga dito, therefore keep watch because you do not know when the day of the Lord will come. If you knew God is coming tomorrow, what would you change? Ano daw babaguhin mo? How do you live today? Would you live differently? Oh, what would your priorities be? Again, lahat ng bagay priority. Lahat ng bagay priority. Pero may mas priority pa doon, si Jesus. So lesson dito, Jesus is coming soon. Wake up! Live ready and make every moment counts. The application here is, Jesus is coming back, but we don't know when, or alam natin kung how, hindi natin alam kung when. Many people live as if they have all the time in the world. Wake up and live every day as if it's your last. Yun yung yolo kanina. Love, forgive, serve, and share the gospel with urgency. Kapatid, sa mga panahong ito, I pray na meron kayong ito butterfly in your stomach feeling na mag-share ng gospel. Kasi yun yung purpose natin, is to have the relationship and to share the gospel to others. So the challenge right now, sa pangatlo na to, is we live like we have all the time in the world, but the truth is, Jesus could come at any moment. So wake up and live ready. Number 4, wake up to
Holiness lives. So as Church of the Nazarene, meron tayong tinatawag na holiness movement. We are called unto holiness, children of God. As children of the light, stop sleepwalking in sin. Sabi sa 1 Thessalonians 5, 6-8. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. Again, huwag tayo maging Christian zombie. Ayan na, bagong term yung hashtag nyo. Christian zombie. Hindi ako Christian zombie. A person sleepwalking often moves around but doesn't know what they are doing. Some Christians are walking through life unaware of their sins and are compromising their faith. Madalas sa atin mga kapatid, ang buhay natin daw ay hindi tayo aware sa kasalanan. Alam po ba ang marites? Kasalanan yan eh. Slander yan, tawag natin yan, lalo pag sinisiraan mo yung kapitbahay. Uy, alam mo na, uy, dad, ano ba si Ate Mila? Narinig mo ba yung ano ni Ate Mila? Grabe. Slander yun, kasalanan yun eh. Tapos, hi Ate Mila, good morning, welcome sa church. Patay tayo dyan. Ano yun? As Christians, we should be holy. Why? Because God is holy. And because God is holy and we should be holy, our life should be holy as well. Sa Pilipinas, sa isip, salita, at sa gawa, holy ka dapat. Sa isip, holy. Uy, may sexy. Hindi, may asawa ako. Wala yan. Hindi yung, wala yan, may asawa ako. Mali yun, di ba? Sa isip, sa salita. Pag nagsasalita ka, hindi pwedeng, alam mo yung, ano yung panangalita mo, mapanlait, mapanlinlang, ano ka. Dapat, pag nagsasalita ka, may authority, may dignity, pero may holy. Diba? Paano yun? Paano ba yun? Sige nga, paano yun? Paolo. Good morning. Ganun ba? Parang, ano ba? Paano sabihin to? Paano ba explain? Pag nagsalita ka kasi, di ba usually, ang salita natin parang bara-bara lang. Minsan din na natin na-realize na nakakasakit na tayo ng ibang tao. Diba? And in communication, once your words come out from your mouth, hindi na babalik yan. The damage has been done. So sabi nga nila, sa mga mauutak, sa may isip muna bago salita. Isip muna bago post. Or post or text, same, di ba? Kasi pag nasabi mo na yan, na-text na yan, wala na yan. So we should live holy. Isip, salita, at sa gawa. May pastor ka bang nakita na nagbubudol-budol ng gano'n? Wala, di ba? Kagabi lang siguro, munti ka na. Kagabi, munti ka na. Pero ganun-ganun lang ako. Anyway, di ba, as Christian, dapat, protektahan mo yung sarili mo. Lalo na mga kababaihan. Wala masamang magsuot ng maganda. Ako, okay lang ako dyan. Pero huwag ka naman pupunta na, di ba? Iba yung usapan na yun. Pero sa akin, walang masama kung magsusuot ka ng maganda, okay, presentable, okay. Pero huwag ka naman pupunta kasal tapos lumilitaw na yung, dito, anong punta doon, cheekbone mo dito. Sorry kung sino man kung sino man yung nakita ko. Anyway, okay, lesson. Live in the light, not in darkness. Choose righteousness over compromise. Bakit? Because we are children of God, we should live in the light. Ano yung light? Ito yung mga ka-Diyos. Kung alam mo, ikakasama ng faith mo, ikakasama ng relationship mo sa Panginoon, ikakasama ng relationship mo sa iyong parents, stop. 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 Look and listen. Pwede. Tama. Kung alam mo, ikakasira yan, stop. Kung nakita mo sarili mo, Lord, na lalamig ka na, dahil sa bagay na to, sa pangyayari na to, o ano man ito, nanlamig ka na sa Kanya, hindi ka na active, hindi ka na present, hindi ka na, ano ba tawag dito, is stop. Look. Listen, Lord, anong gagawin ko? And, thank you, Lord, God is always ready to receive us. And because God always ready to receive us,
the church is always ready to receive him or her. So application, are you awake to righteousness, or have you slowly let sin creep into your life na hindi mo namamalayan? It's time to examine your heart, body, and soul and let go of anything that doesn't honor God. Wake up to holiness and live as a light in the darkness. Tanda natin, sabi sa Bible, we are called to be the salt and light of the world. Hindi tayo tinawag na salt and patay sindi na ilaw. The challenge for us is, next slide please, are you letting sin slowly creep in? Wake up to righteousness and live as a child of light. Number 5, wake up to the harvest. The time to share Jesus is now. People need Jesus now and forever. And we have the responsibility. Why? Because we heard, we know the word of the Lord. And because we know and hear and heard the word of the Lord, we have the responsibility to share that to other people. Especially sa mga taong hindi pa nakakarinig. That's why, masaya ako nung nakita ko si Kuya John kasama si Ate Jane na nandoon sa, anong lugar po yun? Pinuntahan nyo? Isabela. Nag-share ng gospel. Wow, di ba? Tayo, ang nagawa natin is sa Shechem. Nag-share tayo ng gospel, ng blessing sa Shechem. And hopefully, in our community, sa dadating na VBS, alam ko, hindi nakapuntang iba sa atin sa training, but pag-pray natin, maging available kayo, maging ready kayo, kakayanin natin yan as a church. Hindi lang po NYI, hindi lang po pastor, kundi as a church. So, I ask every one of you who is able, kasi alam ko naman yung iba, may mga circumstances, so okay lang po yun. Pero yung able, may kaya, may kakayanan, is please join us. Hindi natin alam kung kailan pa, kasi kailangan natin mag-retraining, so kami ni Faye, ay susubukan namin mag-train para sa BBS natin, sa mga sayaw, sa mga ano natin. Sabi sa John 4:35, open your eyes and look at the field, they are ripe for harvest. Because the harvest is plentiful but the workers are few. Ready na po yung harvest. Tayo na lang hinihintay. Farmers does not sleep when it's time for harvest. Naalala ko nung nasa farm kami for almost 1 year, pag malapit na po mag-harvest ng tomato, ng palay, nandun kami. Minsan di na kami umuwi ni Arvin. I think nag-overnight kami ni Arvin doon. Kasi baka nakawin. Kasi mabilis lang eh. Alis ka lang doon, babalik ka kinabukasan, wala na yung mga tomatoes na yun. Cherry tomatoes pa yun, tapos palay. So ang ginawa namin ni Arvin, doon kami natulog, kasi nintay natin din dumating yung mga tao na magtutulong sa amin mag-harvest. Because, isipin mo to, imagine a farmer saying, I'll gather the crop next year. Wala na yun. Bulok na yun. The field will rot. A farmer who sleeps during the harvest loses the entire crop. It will keep waiting to share Jesus' soul will be lost. If we keep waiting, if we keep delaying, if we keep disregarding, soul will be lost. At ano mangyari? We will be the one to be judged. Kasi tayo may alam eh. So, be ready. So, the lesson here is, the world is ready for the gospel. So, stop waiting. Start sharing Jesus today. Kung sa Grab, naalala mo, hindi ko pala, wala pala si Bay noon. Si Pastor, kami pumunta ng pastor's meeting. Nag-Grab kami. Nagkinausap namin yung driver, tapos pinag-pray namin. Papunta, pauwi. Pinag-pray namin. Ako minsan, pag bumibili ako sa Toys R Us, kaya kilala na ako ng Toys R Us sa Robinson. Kasi kakamustahin ko sila, minsan papakain pa ako, tapos sharean ko sila ng gospel, pag-pray ko sila, tapos bibili kami ni Andre, tapos uwi na kami. So kilala ako doon. May katext ko nga, sir, may bago ngayon, kailangan mo ba? Mga ganun-ganun eksena, di ba? Oops, nasabi ko, wait. Erase ko yan, para wala ka naman. Anyway, point is, pag may nakasalamuha kang tao, kahit sino man yan. Pero syempre, alamin mo naman,
dapat alam mo yung timing, kung tama yung timing, tama yung lugar. Pero hindi naman sinabi perfect basta may timing. Mamaya, bigla mo si-share ng gospel. Diba? Mapapahamak tayo yan. So, alamin natin, timingan natin pag-share ng gospel. Usually, as we share the gospel, hindi agad-agad share ng gospel Anong gagawin mo? You build the relationship. Kaya ako nakaka-share sa Toys R Us kasi nag-build ako ng relationship. For more than 4 years na kaming friends. Di lang yun. Pag bumibili ako, titingnan ko, okay ba itong kausapin? Okay ba itong biruin? Bibiruin ko, tumawa, okay, pasok ako. Sinisharean ko, pray. Okay lang ba pag-pray kita? Mga ganun. Pero syempre, every timing. Because the time to share Jesus is now. People need Jesus now and forever. Application natin dito is there are people around you who need Jesus right now. May naalala ko, malapit na po tayo magtapos, may naalala ko, may kachat ako, gusto niya mag-suicide. I think nakwento ko na to dati. Magsusuicide na siya, nagsasabi sa akin, hindi ko na kaya, pagod na ako, ginawa ko naman yung best ko, pero parang walang kwenta ang buhay ko. Lagi na lang akong mali. So, imbis na lagi akong pagalitan, lagi magalit sila mama, papa, patayin ko na lang sarili ko. I hate this world. I hate my life. Wala na akong ginawang tama, kuya. Naglalaslas na siya, nagpakita na siya, may laslas na. Hindi ko na po kaya. Nasaan ka? Puntahan kita. Pinuntahan ko, pinag-pray ko. Although hindi kagad nawala yung hatred niya, at yung willingness niya to kill herself. Hopefully, praise the Lord, buhay siya ngayon. May pamilya na. Hindi na kami nag-uusap masyado. Pero ito nakikita ko sa Facebook, masaya na siya. And that prayer, hindi lang po one-time prayer yan. It took years. It took years. Si Ronald, hindi tayo lalayo. No. Si Ronald, hindi tayo lalayo. Hindi nyo kilala yun kaya okay lang. Ito si Ronald, kilala nyo. So, pwede. Diba? Problema yan. Lois, alam mo ba na problema yan? Bibili ng sing-sing. Pwede ko na ba i-share? Pwede ko na i-share kasi nag-propose ka na Ang problema sa sing-sing yan. Hindi niya alam kung paano niya bibilihin, saan niya bibilihin. Anong kailangan mo? Punta kami ngayon doon. Nasa yung sing-sing? Wala na, nakapili na. Ilang 2 months ako pa rin, nagtanong siya. Wala na. O sige, magkano yan? Magkano yan? Naalala mo ba yun? Naalala mo ba yun? Hindi ko pa pinopost yun kasi pwede ko na dapat, pwede ko na i-post kasi nang kinasal na lang. O sige. Ito, magkano kailangan mo? Ito. Tama? Tama ba? Naalala mo ba yun? May mga tayo, siyempre, dapat di nyo na alam yun pero I have to give that illustration. And many more. We need each other. Kapatid, we need each other. Hindi tayo nasa church parang isang kulto na Sunday lang tayo nagkikita. Every day, pag may kailangan kayo, we can talk. Pag-pray namin kayo. Kaya minsan, di ba, meron po bang prayer request? Pray ko kayo. We need each other. We need to pray for one another. We are a church, hindi po tayo group or club na once a Sunday lang nagkikita. We are a family of God. Pamilya po kayo. Hindi po kayo ibang tao. So we need to help each other. We have to pray for each other. And we have to move with one another as a church, as a family, in sharing the gospel throughout the nation, throughout the community, and throughout the whole world. There are people around you who needs Jesus right now. They are people crying their hearts out from the pain, suffering, disappointment, and regrets in life. How can you share Jesus to them if you yourselves hindi alam? Don't wait for the perfect timing. Sabi ko nga lang, hanapan mo ng timing but not the perfect timing. Because it will never happen. It may never happen.
So wake up and start planting seeds of faith in others. The challenge here is, next slide, ayan, tama. The time to spread the gospel is now. Wake up and be bold witness for Christ. Last but not the least, wake up to worship. We are here to worship the Lord. Amen? Amen. Kapatid, ang buhay hindi madali. Alam na yan ng mga seniors natin. Hindi madali ang buhay natin sa mundo nito. So, anong gagawin mo? Magmumukpo ka na lang? Hindi. You make the most of it. You make the best of it. So, kung hindi angkop yung nangyayari sa buhay mo, huwag mong adjustin yung buhay mo para maging angkop sa mundo. Kundi, pumunta ka sa gumawa ng mundo para yung mundo na yon ay umangkop sa mundo ng Panginoon. Diba? Parang ganun. Sabi sa Psalms 108, 2-3, awake, harp and lyre. I will awaken the dawn. I will praise you, Lord, among the nations. How do you wake up in the morning? Pag nag-wake up ka, Monday na naman. Ay, ako na. Pag tumising ka daw, we should be like David. Now, when David woke up, he started his life with praise. He began his day with thanksgiving instead of complaining. Madalas sa atin, pagkagising, nagko-complain na. Ako, ginagawa ko, technique ko ngayon, meron akong hobby ba tawag doon, o cycle? Routine. Meron din ako. Pagkagising ko, mag-stretching ako konti, tapos magpipray. Saglit lang, pray saglit lang. As in, wala pa sigurong 1 minute, magti-thank you lang ako. Nabuhay pa ako, buhay pamilya ko, etc. Punta ako CR, hilamos, ihi, punta ako sa baba, inom ako ng 1 tablespoon of olive oil, mag-iinit ako ng tubig, mag-ano ko ng lemon, iinumin ko after 15 minutes, iinumin ko yung lemon, pupunta ako sa rep, kukunin ko yung ice blocks ko, sisirain ko yung ice, lalagyan ko ng tubig, ilulublob ko yung mukha ko, 10 beses, every 10 seconds, tapos 10 beses, tapos mag-exercise ako sa bahay. Pag di ako maka-exercise sa labas, sa gym. Tapos kakain, manonood, maliligo, bihis, tapos gone and away. Yun yung routine ko. Siyempre, meron pa akong skin routine. Diba? Meron akong facial wash, meron akong toner, meron akong serum na may vitamin C, meron akong moisturizer, meron akong sunblock na SPF+++. Yeah, routine. Guys, mga babae, okay lang sa'yo, hindi mo alagaan sa sarili mo, itsura mo? Hindi, di ba? Ganon din sa mga kalalakihan. Hindi naman tayo gwapo, katulad ni Kuya Jun, ni Kuya Alex, ni Paolo. Parehas na kami ni Ronald. Si Kuya Ed, gwapo rin yan eh. Sabi Ronald, magkasama kami. Wala, sorry kayo, kung nasarapan eh. Diba? So kaya namin, kasi nakita ko, one time nakita ko yung face up, yung tumatanda yung itsura mo. Nakita ko yung itsura ko, pagtanda ko, ang pangit ko. Pangit na nga ako, papangit pa lalo ko. Ano mangyayari? Baka iwanan ako ni face. Sabi ko, hindi pwede, kailangan ayusin ko yung itsura ko. So 1 month, sa isang buwan o 2 buwan, gumagasta ko ng almost 2,000 para sa skincare routine ko. Diba may ice water pa ako sa mukha niya, ha? Natakot ako na kasi pangit na ako eh. Alam ko naman pangit ako. Pero tatanda pa ako na mas lalo akong papangit. Ay, hindi na pwede yun. Alam mo yung ang daming itim-itim dito tapos talagang tapos lawlaw yung dito ko. Kaya, no. So, sabi ko, may pagkakataon pa. So, yun ang ginagawa ko. So, bakit? Bakit tayo pumasok doon? Kasi nga, ang sabi, ready yourself to worship. When you prepare yourself daily, it's worship to the Lord. Pinag-aalagaan mo yung katawan na binigay sa'yo ng Panginoon. Tama? Tama. Pupunta ka sa office, walang ligo. Baka in Jesus name ka. Baho nun, ano yun? Meron yata demonyo dito, in Jesus name, ano yun? Anyway, so yun. So, tanong ko ngayon, what's the first thing you do when you woke up? Siyempre, huwag nyo sagutin. Sa inyo na yan. Kung alam nyo may mali, i-adjust nyo na. The lesson here is worship should be our daily alarm clock.
Start the day with praise and devotion to God. Next. Sige, wala pa. Application. Your attitude in the morning sets the tone for your day. Ulitin ko. Your attitude in the morning sets the tone for your day. Instead of waking up with stress and negativity, tulad ng kapatid ko, pagkagising may pinopost na agad sa chat group namin na, ano naman to? Kaya minsan hindi ko na binabasa. Huwag kang mag-react. Wala kang karapatan mag-react. So ano naman to? Tapos makikita ko, yung basurahan, paayos, na ano ng aso. Ano naman to? Nakikita ko nga, pagkagising ko parang, sabi nga, di ba? So, when you wake up, don't start with stress, anxiety, and negativity. Start yourself with prayer to prepare yourself throughout the day. Wake up with gratitude and worship. Alam niyo bakit hindi masaya ang tao? Kasi hindi tayo marunong magkaroon ng gratitude. Gratitude, may Louis Vuitton ako. Thank you. Pang Louis Vuitton lang ba yung gratitude? Binigyan ka ng candy ng bata. Magpasalamat ka doon. Maging grateful ka doon. Kahit sa maliliit na bagay. Let your alarm clock be praise. Challenge! Start your day with praise. Let worship set the tone of your life. So dahil mahilig ako sa acronym, meron po akong acronym bibigay. Sorry, medyo late naman tayo na-start, so medyo konting na lang. Patapos na po ako. Ano po ang wake up? Basahin po natin. W. Warrior mindset. Be alert. You are in spiritual battle. Be alert. Warrior dapat tayo because soldiers tayo ng Panginoon. We have to have a warrior mindset. Be alert. And you are in a spiritual battle. Letter A. Stop delaying. Your calling is waiting. Act now. Now. Hindi bukas, di mamaya, but now. Stop delaying. Your calling is waiting. Kung mayroon kang exam, huwag ka na bukas na lang. Wala namang pasok bukas. Ngayon, magbasa ka na. Kung may gagawin ka, maglilinis ka, magpaplansya ka, magluluto ka, gusto mo matuto magluto, gusto mo mag-cross-stitch, mag-crochet, now! Start now. Ay, hindi, wala akong talent dyan eh. Wala akong kakayanan dyan. Hindi ko alam yan. Hello? Lahat naman tayo nagsimula sa walang alam. Pero if you're willing, you will learn. Letter K. Keep watch. Jesus is coming soon. Keep watch. Be awake. Wide awake. Diba? Sakit sa mata nun ah. Jesus is coming soon, so be ready. Letter E. Eliminate distractions. Get rid of sin and compromise. Eliminate distraction. Kung ang distraction mo, yung hobby mo. Kung ang distraction is yung mga materialistic na bagay mo. Kung ang distraction cellphone mo. Kung ang distraction boyfriend mo, girlfriend mo, anak mo, asawa mo, business mo, sapatos mo, or kung ano man mga distraction yan, stop it. Hindi naman sinabi ni Lord na tanggalin mo yan. Eliminate mo. Lesser time. And do not compromise your faith. Letter U. Unite in Christ. Deepen your prayer and worship life. And that is the most important thing a Christian should do in our life. To deepen our relationship with Christ. To be rooted in the name of the Lord. To the word of the Lord. And by living out for the Lord. Deepen your prayer and your worship life. And last but not the least, letter P. Prepare the harvest. Share Jesus boldly. Share Jesus boldly. Huwag kang mahiya. Sabi ng Panginoon, ikakaya mo ko, ikakaya kita sa Ama. So, prepare for the harvest. Ngayon, the church, may VBS tayo na plano. Are we ready? Are we prepared? Or, next year na lang. Conclusion. God is calling. Yun, tama. Ulitin natin. Yan, sige. Conclusion. Yun, kasi nakalimutan ko, meron pala yan. God is calling. No more delays. No more excuses. No more sleepwalking like a Christian zombie throughout your faith. It's time to wake up. Wake up to your calling, the battle, the holiness, and the return of Jesus. The worst response for us Christians is to hear this and we go back to sleep.
Narinig mo na, mensahe na gumising ka, may laban, kailangan mong prepare, pero pinunod mo pa rin yung snooze button. Paul's warning is clear. Time is short. Jesus is coming, and the battle is real. The world is growing darker every single day. Nakikita nyo na po ba? Yung rumors of war, yung mga black propaganda, pandemic, mga kung ano-ano, nandyan na eh. We know. So don't hit the spiritual snooze button. Instead, rise, stand firm, step into your purpose, and live like Jesus is coming today. So my takeaway question for you right now, it's time to wake up, brothers and sisters in Christ. Are you ready to live with a purpose? Are you ready to fight the battle? And are you ready and prepared for the coming King, Jesus? If God rang the final alarm today, would you be ready? The choice is yours. Either wake up or still sleep. Rise or neglect. And we must live fully for Him. Let us pray.